Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Reynaldo Cruz Rafael, na nag-aalay ng serbisyo upang kayo'y mapaglingkuran bilang Vice Mayor ng ating bayan. Alinsunod po sa Local Government Code na pinagtibay noong 1991, ang Vice Mayor po ang siyang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan po ang bumabalangkas ng mga kautusan at kapasyahan para sa ikaunlad ng ating bayan. Ang Sangguniang Bayan din po ang siyang nagsusuri ng pondo at mga gastusin ng pamahalang bayan. Bilang isang abogado po at certified public accountant, ang ating bayan po ay nakatitiyak na ang inyong lingkod ang karapat-dapat na pagkatiwalaan ng inyong boto sa darating na halalan. Ako po ay nakapagtapos ng kolehiyo at naging certified public accountant bilang isang scholar. At habang ako po'y namamasukan bilang examiner ng Central Bank, ay napagtapos ko po. Nakatapos po ako ng abogasya at noong nga pong 1992 na ang inyong lingkod po ay naging ganap na abogado, ay bukas po ang aming tahanan sa Barangay Pako sa ating pong mga kababayan na humingi po ng payong legal. Ako po ay nakapagtrabaho din bilang isang court attorney ng Court of Tax Appeals. Naging legal counsel po ako ng Mercury Drug at head ng legal division ng Kempfield Group of Companies. Naging legal counsel din po ako o tagapayong legal na ibang mga kumpanya at mga individual dito sa ating bayan. Kung sakali man po na ang inyong lingkod ay inyong pagkakatiwalaan at may luklok sa posisyong Vice Mayor o pangalawang punong bayan ng ating bayan, ay sisikapin po natin at kayo po'y makakaasa na masusuri po nating maigi ang kaban ng ating bayan. Titiyakin ko po sa inyo na ni isang sentimo ay hindi mapupunta sa katiwalian o korupsyon. Magkakaroon po tayo ng mga public biddings sa mga proyekto ng ating bayan at bibigyan po natin ng prioridad ang mga negosyante na maialok ang kanilang mga produkto upang nang sa gayon po'y mawala ang monopolisasyon dito sa ating bayan. Bilang isang abogado po, alam ko na marami sa atin ang hindi nakakaalam kung ano talaga ang layunin o trabaho ng isang sangguniang bayan at ng isang konsehal. Dahil po dito, inaanyayahan ko po ang lahat na maging open po sila upang sa gayon ay makita nila kung ano po ang pagpupulong ng sangguniang bayan. Meron po tayong 12 buwan sa isang taon at meron po tayong 11 barangay. At sa bawat buwan po, pupunta po ang sangguniang bayan sa bawat barangay upang magkaroon ng special session. Ito po ay tatawagin nating sanggunian ng bayan. Sa pamamaraan po nito, ang lahat po ng problema ng isang barangay ay pagtutuunan ng pansin. Lahat po na yon ay didesisyonan sa araw ding iyon upang magkaroon ng agad na solusyon kung ano man po ang problema ng isang barangay. Ganon din po ang mga proyektong ating bibigyang pansin kung sakali man pong ako o ang inyong lingkod ay inyong pagkatiwalaan. Nariyan po ang problema natin sa baha. Ako po'y naniniwala na kung mareresolba natin ang problema sa baha, ay mareresolba natin ang halos kalahati ng problema ng ating bayang Ubando. Meron po tayong mga dike na ngayon napapabayaan. Yan po ay bibigyan nating pansin. Magkakaroon po tayo ng mga additional funding para po ang ating pagmementena ng ating mga dike sa Kailugan ay may saayos. Ganun din po, magkakaroon po ng secondary dike o sinasabing pangalawang dike na siyang pipigil po ng baha kung sakali man po na masira ang mga dike natin sa Kailugan. Ito naman po ang siyang magtatanggol sa ating mga kabahayan. Ganun din po, aalukin natin ang mga negosyante na pumunta sa ating bayan at magtayo ng kanilang negosyo. Magkakaroon po tayo ng mga insentibo upang sa gayoy magkaroon sila ng lakas na loob na pumasok sa ating bayan. Alam po ninyo, ang ating bayan ay napakalapit lamang sa Metro Manila. Pero bakit hindi tayo umuunlad at halos taon-taon lumulubog tayo, hindi katulad ng ibang mga bayan katulad ng Malabon, Navotas, Valenzuela, May Kawayan o maging Bulacan-Bulacan. Kaya po dito, ang ating pong mga kababayan ay magkakaroon na ng pagkakataong magtrabaho dito sa ating bayan kung sakaling magkaroon po tayo ng mga negosyanteng magkakaroon ng lakas ng loob na magtayo ng negosyo dito sa atin.
Bibigyan po natin sila ng exemption sa real property tax sa loob ng 5 taon upang sa gayoy yung kanila pong mga gastusin sa pagtatayo ng negosyo ay hindi na magkaroon ng problema sa pagbabayad ng real property tax. Dahil kung tutusin po ninyo, pag magbabayad po sila ng real property tax pagkatapos ng 5 taon, ay tutubo pa ang ating pamahalang bayan dahil meron na silang mga buildings at mga equipments na ipapasok dito sa ating bayan. Ganun din po ang medical services na napapabayaan na po. Wala po tayong available na mga doktor. Kailangan po natin na magkaroon tayo ng doctors na available 24 na oras sa isang araw at 7 araw sa loob ng isang linggo. Dahil po napaka-importante, meron po tayong 60,000 mamamayan, ngunit wala tayong available na doktor. Yan po ay ating pagtutuunan ng pansin. Kailangan po natin na magkaroon din ng mga libreng gamit ng ambulansya, lalong-lalo na po kung wala tayong available na doktor. Dahil po, marami sa atin kung wala pong doktor na available at merong mga emergency cases, wala silang paraan kundi pumunta sa malapit na ospital katulad po ng Sapulo, Bulacan o Malolos. Dahil po dito, marami sa atin ang walang sasakyan, kaya kailangang libre ang pagbibigay sa kanila ng mga ambulansya, sa paggamit ng ambulansya. Bibigyan din po natin ng mga insentibo at additional benepisyo ang ating mga sektor ng lipunan tulad po ng senior citizens, ang ating pong mga disabled, ang ating mga kabataan at mga kababaihan. Yan po ang aasahan ninyo sa inyong lingkod. Kaya nga po, nararapat lamang na sa darating na halalan ay pagkatiwalaan po ninyo ang inyong lingkod at ihalal bilang Vice Mayor ng ating bayan. Maraming salamat po.